magandang araw. Tutuloy natin yung pinag-uusapan natin sa moment area method. So, nabanggit ko na nga dito sa part natin sa video na to, no, na meron tayong formulas or theorems na nabuo. Kaya siya tinawag na moment area method, no? Yun nga yung first theorem na yung theorem 1 is the change in slope, which is theta, okay, from one point to another point, the change or difference between the ano po, no, slopes. So, yun nga, nabuo natin from integration from point A to B, the M over EI diagram. And the other theorem, moment area theorem, is the moment naman, no? Uh, Moment over EI times uh, its bar. Okay, what we call this? Centroidal distance, no? So, moment nga yung tawag natin doon. So, and we found out that the change in slope is the area between 2 points over EI, and deviation naman is the moment. Area times the centroidal distance is a moment, okay, over EI. So, we will apply that today, okay? Pero before that, intindihin muna natin ano ba yung M over EI and how to draw it, no? Kailangan related tayo dun sa ano, i-relate natin yung moment diagram dun sa solution, no? Para ma-solve natin ng maayos ang moment area method. So, pag-aralan din natin yung tinatawag na moment diagram by parts through this table na makikita mo sa iba't ibang structural books, no, sa internet din. And isang example na nga nito na para mas maunawa natin yung moment diagram by parts ay mag-draw tayo ng parang mga cantilever beams doon sa given system. So magsiset ka ng wall, okay, or fixed support sa bawat point or sa isang point ng entire beam. And yan yung magiging point of moment natin. Para kang nag-moment exactly, no? Diretso na pag-moment, no? Or somehow you can do the shear diagram first and draw the moment diagram if necessary. So, mabilis na way to analyze this is, for example, if we go in parts, yung mga loads, kagaya nito, the typical loads are moment, concentrated, uniform load, and uniformly varying, which is also called triangular load. So, pinarte-parte natin sila. Halimbawa, nasa isang system sila ng beam, pero this time pag-iwa-iwalay natin sila. So, bawat load may sari-sariling characteristics and representation ng moment, di ba? Like sa moment equation, the moment at any section x, no, di ba, is tulad sa couple, di ba? M is that couple, M negative C, di ba? Going downward. Negative px naman dito, and then negative w over 2 x squared. And pagdating sa moment equation. Now, the degrees, alam nyo na yan. And let's draw the moment diagram na hindi na magdodrawing ng shear diagram. Diretso na. Like, if we set this point na ito yung wall or point of moment, so magte-take ng moment si couple C dito sa point na to. It's like ganito. So, mag-drawing ako ng okay, rectangular or 0 degree na drawing, no, or moment diagram. And yung moment doon is C, negative C, 'di ba? Sa pangalawa naman is ito nga pala yung ano niya, yung centroid niya, no. And then this base of course is B, no. So another is yung concentrated. So like when the load is concentrated, the degree of moment equation is in the first degree. So, ibig sabihin, first degree to. Linear. Okay, and then babalik ka doon. So, that is negative P times L. Diba? Yun lang. Susundin nyo lang yan. Ito, 0 degree. Diba? Ito, kapag uniform distributed, rectangular na siya. So, sa moment, that is second degree. So, drawing tayo ng beam. And nakakalimutan ko meron nga palang centroid. Position of centroid, no? 1/3. Okay, anyway. Uniform distributed load, that is in second degree curve. Babalik ka doon, and that's the moment. WL squared over 2 negative. So, kung paakyat naman yung load mo, di paakyat naman yung ating curve. Parang ganun. So, that's principle. So, syempre may bigay niyan. And lastly, the concentrated, the triangular load. So, of course, that is third degree na sa moment diagram. Diretso na. So, yan yung diagram by parts na sinasabi. And may centroid din siya sarili. So later, you will say that B is L, the length of the beam, and the height of the area is ito mga to, which is H.
So kung titingnan, you can also get the area. Yan. So the area of the moment ng diagram ng couple is BH. So dito, 1/2 BH and then 1/3 BH dito, 1/4 BH. And sa centroid, 1/2 ng base, of course, 1/2 ng base, and then ito 1/3 of the base. And this is 1/4 of the base and 1/2 of the base. So okay. Uh, ipapaano ko lang yan, ipapa-review ko lang sa inyo. Of course, siguro sa iba sa inyo na nagets na yan, no? And of course, meron tayo talagang prescribed formula. Kung nakakalimutan nyo nga yan, ang area dito is 1 over n plus 1 pH. Yan yung general formula niyan. Kumbaga, if your n or the degree of your curve is 1, ang area na yun is 1/2 over BH. 1 plus 1. So, how about this one? So, the curve is second. So, 2 plus 1. So, 1/3 BH. Okay? So, dito naman sa ano naman is 1 over n plus 2. Di ba? 1 over n plus 2. Kung ano yan lang ang tatandaan nyo. Tapos ng base, yung length. Kumbaga, so like this one. First degree, so 1 plus 2. Second degree, 2 plus 2. Third degree, 3 plus 2. Okay? So, pinaalala ko lang. And, to apply this principle, so halimbawa sa beam na to, meron tayong mga loads. Yan, puro direct load. So, concentrated load lahat. So, ibig sabihin, I can draw the moment diagram na kahit hindi ako mag-draw ng shear diagram. Pero may mga mood din na kung titingnan, depende kasi sa yan eh. Depende sa kung saan yung wall mo or point of moment mo para sa lahat. And basically, kapag ganito, if you are using the book of Aslab Kasimali, structural theory niya, nagde-depend siya sa shear diagram muna, tapos moment diagram. So, until the moment diagram lang talaga yung kanyang kailangan. Okay? So, kaya mapapansin nyo, iba yung drawing ng moment diagram niya minsan. And, like ganito yun. So, syempre, may mga reactions yan. Okay? And if you draw the shear diagram as fast as you can, no? Total, direct load lang naman to. So, pagpalagay natin, may mga reaction na tayo nakuha. So, di ba, mangyayari dyan, akit ka, di ba? Tapos, from A to B, walang load, no? Tapos, 40, bababa, and then walang load, and then angat, and then walang load, and then angat, and then walang load, and then ibabalik niya. Diba? So, technically, shear diagram is easy pa lang dito. And you can also draw the moment diagram by area method as fast as you can. So, ganito nga yan. Ganito yung pinipresent yung moment diagram niya. And moment diagram pa lang to. Ibig sabihin, hindi pa ito yung M over EI diagram. So, magiging M over EI diagram siya kapag dinivide mo na siya ng EI. Okay? So, here, in the case of this beam, so meron tayong segment A, B, C. Ito is having the highest moment of inertia compared to the segment C, D, E, F, which is kalahati lang. So, parang sinasabi natin dito na if this is I, di ba? And this is 2I. Nakita niyo na tong scenario na to sa mga initial examples natin before sa beam deflections. Tignan nyo na lang po sa previous videos. And si E is constant along the way. So, ang hindi constant si beam moment inertia or the beam cross sections. So, ang gagawin natin, i-divide natin yung bawat moment na na-produce natin ng EI. No? So, para siya maging tinatawag na M over EI diagram that will be used in moment area method, and at the same time, magagamit din talaga sa susunod pa nating method, which is conjugate beam method. Okay? So, if we divide that by EI, ayan ang mangyayari. No? So, as you can see here that the 200 became 100. As you can see here. No? Kasi, ang segment ABC is 2EI. Ay, 2I, sorry. 2I. Or should I say 2EI kasi ika-times mo pa ng E. So, si 200, i-divide mo lang 2. Kaya siya naging 100 over EI. So, again, this is the bending moment diagram and this is the M over EI diagram. You can do this kind of discarte, no? I will exactly draw the moment diagram by the conventional way, and I will convert it into M over EI diagram. Ganyan. Tapos pansinin nyo si 200 at si 150, walang pagbabago kasi constant lang to na E, tapos I lang. So, wala siyang divisor na 2. Kaya ganito siya. And sa pagkakataong ito, nakikita ng author na
mas madaling kupitin yung mga areas niya ngayon kasi regular lang, triangle, tsaka square lang. Okay? So, may ibang paraan pa dyan. Like, if I set D, halimbawa, yung D na pangalan nito, yung wall ko, kumbaga. So, I will draw here, ha. Yeah. For example, ito yung gagawin kong wall. Tapos, lahat ng natitirang external loads, yan yung magti-take ng moment sa point D. Diretso. So, si load sa E, F, B, tsaka E. Kung gagawin, ito, halimbawa, meron akong force dito. Ita-times mo siya ng moment arm niya natin, plus 10 plus 10, which is 30. So, dahil direct load to, sabi dun sa natutunan na sa table, that is a first degree. Yan. Di ba? First degree. So, yun lang. Para ka nag-take ng moment sa D, gamit itong force na to, times the moment arm 30. Tapos ito si 40 naman, pababa. So, negative. So, galing dyan, punta ka dun. Okay? So, kung naman yung di 40 times 20, di 800. Okay? So, di ba? Tapos, negative nga lang yun, ha? And then, ito, E. So, pupunta naman siya sa D. So, ang moment arm niya 15. So, galing ka dito. So, pupunta ka dun. Yan. And then, meron ka ditong 15 times 15 plus 10. So, 25. So, pupunta ka dun. Diba? Mas madali. Kaya lang, depende yan sa purpose mo. Kung saan ka take ng centroidal moment mamaya. Dahil, di ba, pag MAM or moment area method, kailangan mo din kunin yung centroid kapag gumamit ka ng theorem 2. So, nagigets nyo? So, yan, ganyan ang pag-drawing ng M over EI diagram. Tapos, i-convert mo na siya sa over EI natin or M over EI diagram. Okay? So, another one. Naalala nyo tong example ko na to. So, suppose I will draw the M over EI diagram. So, sabihin natin constant yung EI niya along the length of the beam. So, ibig sabihin, hindi nagbago yung cross section. So, tip ko sa ganitong mga problem, so kailangan natin i-solve deflection nito. Doon tayo sa pinaka mataas na intensity ng triangular load. Triangular load kasi ito. So, dito tayo mag-wall sa B, no? So, ano lang yung magti-take ng moment sa B? Yung 180, yung triangular load, at saka yung 25K na to. So, tulagin natin ganito, no? Unahin ko yung 25K. So, going to B. So, that is 25 times 9. So, dahil direct load yan, first degree. Yan. 3 times mo lang, 225, di ba? Positive siya kasi going up, no? Positive siya kasi yung moment. This time, this is M diagram or moment diagram, no? Pero, magiging M over EI diagram lang siya pag dinivide mo na ng EI. So, yan yun. Lagi yung tatandaan, meron ka ng laging may EI sa ilalim kapag M over EI diagram. And then, itong triangular load, no, na we have 30. So, para makuha natin yung ng value ng triangular load. So, ano natin area and then take the moment at D. So, 30 times 9 over 2 times the 1/3 of 9. So, that is 405. No? So, negative. So, ganyan natin i-draw. And this is the third degree po, no? Third degree na itong curve na to. And then lastly is yung 180. This is a couple. So, it's just a 0 degree curve lang. So, baba kang ganyan and then punta ka doon sa point of moment. Yan is negative 180. Okay? Ganyan tayo mag-drawing ng M over EI diagram. So, ito nga, di-divide niya natin to ng EI, no? Para maging M over EI diagram. So, dahil constant lang naman yung ating beam, okay, yun lang. So, yan yun. Gagamitin na natin yan sa method. And if you check your M over EI diagram, dapat sa point na to equal si positive at si negative. No, kung titingnan natin, so if we subtract this one, we're checking lang, quick checking lang. So equivalent siya sa 225, diba? Para sa dito. So balancing lang. Okay, so I think we're ready. I think we're ready to solve the deflection of this, no? Using hindi na double integration but moment diagram. Moment area method. Okay? Let's go!